Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Ayan, palang umaga, Sabado ng umaga, February 22. Ayan. Good morning na po sa maagang nagising. Sir Angie, good morning. Sir Josephine Jungo, good morning. Ayan, good morning na po sa lahat na nakakaabot nitong live streaming po natin, ang Daily Vibrant Word. Sister Adora, good morning. Purihin na po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Brother Ruli, good morning. This is Jesus. Sister Astel, good morning po. Sister Anna, good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Truly, He is faithful. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Brother Joseph Trinidad, good morning po. Lord, we praise you today, Lord God. Glorify your name, Lord. Yes, Jesus. You are my strength, yes, Lord. Strength like no other. Strength like no other. Reaches to me. You are my
reaches to the heavens. And your faithfulness, Lord, reaches to the sky. Thank you for your love, Jesus. O may magnified, we glorified your name today. Salamat, Ama, sa umagang ito, umagang kay ganda. Salamat po sa pagising sa amin, pagpatnubay mo, Panginoon. Salamat po ng marami sa oras po nito. Tuloy po namin lalapit sa iyo ang iyong gawain, Panginoon, ng daily vibrant word, Lord God. Ang our daily devotion, Lord God, ikaw nga po maghari, pumangunaw, Lord God. Ang dalangin ko, Diyos, put power of your word today, Lord. Empower us today. Strengthen us today. Tapos devour na halangan ko sa pangalan ng Jesus. Salamat po. For the glory, Lord God. Honor and praise. In Jesus' name. Amen. Ayan. Magandang umaga na. Good morning na po sa lahat ng mga naka-online. Ayan. Good morning, Pastor Perseus, Sister Angie, Ate Ayon. Magandang umaga na po. Ayan. Coach, good morning. Brother Coach, dyan sa Jisan, Saudi Arabia. Ayan, good morning na sa lahat, mga kapatid. Sige, tayo po ay papatuloy, mga kapatid, sa ating pong alam naman natin, itong February, ito, di ba? Yung Love Month, no? So, matapos na. Ngayon po ay February 22. Ayan. So, ngayong umaga, ang topic po natin, God's Love and Faithfulness. Po, ito sa pinakamagandang pagbulay-bulayan natin, yung karakteristik ng ating Panginoon. No, actually, ito po ay nabanggit na rin po ito ni Pastor Jeff nung nakaraang Wednesday. So, gusto natin pong i-expound pa yung karakter ng ating pong Panginoon. God's love and faithfulness. Ayan, yung ating text ay sa Psalms 36 verse 5. Sabi po ni Haring David, your love, O Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the sky. Ang wagas na pag-ibig, O Yahweh, ay walang hanggan. No? At ang iyong katapatan ay aabot sa kalangitan. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. God's love and faithfulness. Kaya nga, itong karakter ng Panginoon sa atin, ito yung nag-motivate sa atin sa pagsunod sa Diyos. Kaya titingnan natin, kapag walang love, no? Kahit na lahat na ng bagay meron ka, kung wala ka namang pag-ibig, useless yon, zero, nothing, di ba? Kaya napakahalaga itong pag-ibig ng ating pong Panginoon. Siya po yung ating driving force, no? Siya po yung ating nagbibigay ng fuel para tayo lalong magsumunod at maglingkod, maging tapat sa Panginoon sa lahat ng bagay, no? Kaya nga, yung ating pong teaching ngayon is, number 1, God's character is perfect. Yun po yung karakter ng Diyos. Perfect po ang Panginoon. Hindi tulad po ng tao na tayo po ay hindi perfecto. Di ba? Madaling magalit, madaling masaktan, di ba? Madaling magtampo. Because we are imperfect, no? Ang ating Panginoon lamang ang perfect, mga kapatid. Kaya ang tao madali pong bugnutin, no? Matampuhin, sensitibo, di ba? Pero ang ating pong Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalalagayan natin, ay hindi siya nagbabago. He's perfect since the beginning. Ayan, yun po yung number 1. Number 2, God's love is unfathomable. Pag sinabing unfathomable, yun yung hindi natin kayang maarok, no, sa ating pong sariling pag-unawa, no? Yung hindi natin kayang abutin sa ating sariling intelektual, mga kapatid. Kaya sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung patunay, no? Pinatunayan ito ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Could you imagine na nung tayo'y makasalanan pa, namatay na siya?
How could I na ngayon po, tayo po ay binago na ng Panginoon? Kung sa magulang, kung sa magulang yan, tuwang-tuwa yung mga magulang dahil yung kanyang anak ay nagbago. Di ba? Pasan-pasan niya. Siguro yung anak niya, mula nang nagkaisip, problema ang binigay, sa pamilya. Puro problema ang binibigay, Pero dahil sa pag-ibig, bilang isang magulang, di ba? Now, inuunawa natin, how much more, ngayon po, na yung ating anak ay nagbago na, nagsisi na, at nagbalik loob sa Kanya. Kaya nga, yung love ng Diyos sa atin is unfathomable. Diba? Hindi mo kayang i-contain, hindi mo kayang arukin. Minsan mamamangha tayo. Diba? Kasi Diyos siya. O kaya nga minsan pinagkukumpara natin. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago yung kanyang karakter. Tandaan natin. He's perfect, unfathomable, and number 3, God's faithfulness is dependable. Ito lang yung karakter ng Panginoon na 100% sure na maasahan natin sa lahat ng bagay. Diba? Kasi maraming mga tao na panay pangako yan. Panay paasa. Lalo ngayon, mag-eleksyon ngayon naman, diba? Gagampan na naman yung ating mga politician, Panay panay pangako yan, panay paasa yan. Pero, yung mga pangako, yung mga paasa, ay madalas hindi natin nakikita sa kanila. Ganun po yung nature ng tao. Pero po, ang ating Panginoon, ang kanyang katangian, ang kanyang karakter, anuman mangyayari sa sitwasyon, maaasahan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga, walang iba tayo dapat gawin kapag may mga problema, tumawag sa Kanya. Meron tayong hotline. Diba? Jeremiah chapter 33 verse 3, Ang ating hotline, diba? 24/7. Dahil siya po ay maaasahan sa lahat ng bagay. Sad to say, kaya naman marami mga tao na napaprostrate sila because hindi nila inuuna yung Panginoon, panghuli ng Diyos. Diba? Sarili mo na nilang instinct o sarili nilang decision, without na hindi muna ikukonsulta sa ating pong Panginoon yung mga kaganapan. Minsan nakakalimutan natin na ang tao, nangangako yan pero napapako. Pero ang pangako ng Panginoon, siya po ay nagpapako sa krus para matupad yung kanyang pangako. Siya po yun ang ating pong Panginoong Hesus. Even to the death, yung pangako niya sa sangkatauhan, kanya pong tinugon, kanya pong tinapos, kanya pong ginawa kahit sa bingit ng kamatayan. Kahit buhay na ang nakataya. Dati may mga Kristiyano, meron akong nabasa dati, yung mga Christian, sa bandang Middle East, di ba? Kapag nandun na sila sa bingit ng nasukol na sila, di ba? Tatatuan nila ang Panginoon. Di ba? Biglang kambyo. Tatatuwa mong Panginoon. Na keso, hindi mo siya kilala. Di ba? Parang si Peter lang yan, mga kapatid. Sa kabilang dako, kabilang banda, naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon, hindi mo maarok yung kanyang pag-ibig, maasahan mo yung kanyang mga pangako. Minsan kapag nasukol tayo, nandun na tayo sa mga madilim na panahon, madilim na lugar, tinatawa natin ang Panginoon. Nawawala yung ating tawag ito, yung confession natin. 'Di ba? Na ang ating Panginoon na namatay siya para sa atin. Ibinuhos niya ang kanyang buhay para tayo maligtas. Nakakalungkot. Kaya nga wala pong mga Kristiyano, kasi marami pong Kristiyano na hindi followers. Kaya ang tawag sa atin mga kapatid, disipulo ni Kristo.
Sabi ng disipulo, we are Christ followers. Followers po tayo. Kasi marami mga Christian na hindi followers. Iyan yung pag tinanong mo, biglang bawi. Diba? Bukang bibig yung ating pong Panginoon sa kanila. Pero pag ibang tao na ang nakausap, na-divert na yung paniniwala. Yung pala, sa umpisa lang, ganon. Ganon po ang nature ng tao, mga kapatid. Kaya, mahalaga na tayo po ay isang followers, believers. Hindi lamang Christian, mga kapatid. Kasi ang Christian, generic po yan, no? Maraming tao that they are professing they are Christian, pero yung buhay nila, hindi pang Christian. Kaya nga, dapat makita. Kaya nga, di ba dapat? Kaya nga, hindi yun yung lagi natin sinasabi. Na kailangan, lagi na sinasabi nila na ano ba ibig sabihin ng born again, no? Born again is not a religion. Kasi parang allergy ang mga tao pag nabanggit itong born again, di ba? Tanda natin, born again is a spiritual experience. It's a transformation, pagbabago, mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi ka magbago. Kasi iyon na yung nature. Di ba sabi ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things are gone, and behold, the new thing has come. Ang Diyos po natin is dependable. Maasahan po sa lahat ng panahon. Sa lahat ng oras, nandyan siya. 24/7, no? Yung kanyang hotline. Hindi yung cannot be reached, di ba? Sa minsan, sa mga pangailangan natin, yung urgent na mga kailangan natin, di ba? Minsan, out of the line, di ba? Wala siya doon. Pero ang Panginoon, mga kapatid, 24 hours, lagi natin siyang makukontak. God's faithfulness is dependable. Kaya nga yung Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, sabi po dito, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassion never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ito po yung context po nito na yung mga Israel, sila po ay nagrebel sa Panginoon. Sagaran, no? Yung mga paggawa nila ng kasamaan. Kaya nga, lamentation, ang tawag dyan, panagoy, no? Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Hindi kailanman nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. May gagawa at gagawa ng para ng Panginoon para magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay po natin. So, paano ba natin ito i-apply, mga kapatid? Number 1, live a life of worship. Kaya nga, ang worship, hindi lamang po yan yung pag-attend natin tuwing Sunday sa ating pong worship service. Sa pag-awitan, tugtugan. Hindi lamang po doon, mga kapatid. No? Kaya nga, sabi ni Paul, di ba? Ang buhay mo dapat, araw-araw yan. Is an act of worship sa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, maliit man o malaki, gawin natin ito para magbigay kaluguran sa ating pong Panginoon. That's worship. Na kahit maliit na bagay, ginawa mo para sa Panginoon, is an act of worship. Kaya nga, worship must be a lifestyle. Must be a lifestyle sa buhay po natin. Hindi lang masaya ang panahon, doon ka lang magpupuri. Pag malungkot, hindi na. Hindi sa bounded ng circumstances, mga kapatid. Either umulan man, bumagyo, uminit man, ang pagpupuri mo sa Panginoon hindi dapat nagmamaliw. Iyan po yung tunay na tagasunod ng ating pong Panginoon. Kasi nga, ang pagiging Kristiyano po, ang pagiging followers of Jesus, hindi lang po yan puro sarap. May kaakibat din po yan. Mga pagsalangsang, mga persecution sa buhay natin. Diba? Kasama na po yan. Kaakibat na po natin yan. Bilang tayong tagasunod ni Kristo. Madadapa ka, dapat babangon ka. Diba? Pananamantalahan ka, matuto kang magmahal at magpatawad. Tututyain ka, diba? Pagkatiwala mo sa Panginoon. Dahil si Lord may magagawa.
Kung wala tayong magagawa, si Lord may magagawa. Ano? Live a life of worship. Number 2, live a life of obedience. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin na nung tayo pa'y makasalanan, namatay na sa atin. Ang end result niyan, o yung byproduct po noon, mga kapatid, ay pagsunod sa Panginoon. Kaya hindi po pwedeng tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, nakilala mo siya, ngunit hindi ka sumusunod sa Kanya. Salungat ata yun. Di ba? Kasi kaakibat na natin yung pagsunod sa Panginoon. Hindi po pwedeng hindi ka susunod sa Kanya. Lalo na, naranasan mo yung pag-ibig ni Kristo. Di ba? Kaya nga yung ating motivation, di ba, sa pagsunod sa Panginoon, love. Hindi yung mga karangyaan, di ba? Hindi yung position, no? Bagkus, ito po yung pag-ibig ng Panginoon. Yan po yung nagbibigay sa atin ng fuel para magtuloy-tuloy because of His love, mga kapatid. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi lamang yan minsan ano pa yan may condition, di ba? Susunod ako sa Panginoon, kailangan may ganito. Di ba, mga kapatid? Ang pagsunod natin sa Panginoon, isa yan sa pagtalima. Di ba? Na tayo po ay niligtas ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, at niligtas tayo ng Panginoon. Kaya nga, dito po yung lagi nating sinasabi sa John 3:16, di ba? Ito po yung the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Diba? Ito po yung nagmo-motivate sa atin. Para tayo lalong sumunod sa Panginoon, para lalo tayong maglingkod sa ating pong Panginoon. Lalo na sa panahon natin ngayon, alam natin na malapit na siyang dumating. Huwag na tayong mag-relax-relax pa. Kung may pagkakataon kang sumunod, naglingkod sa ating pong Panginoon, at meron ka namang kakayanan, kahit sa anong larangan, mga kapatid. Diba? Kung ikaw ay inuudyo ka ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, sa larangan ng pinansyal, no? Mag-support po tayo, lalo na sa mga gawain ng Panginoon. Diba? Mag-support po tayo sa mga ministry, yung mga livelihood, diba? Para doon sa mga kapatid natin na naghihikahos. Kung ikaw ay inuudyo ka, no? Kung ikaw ay hinihipo ng Banal na Espiritu at may kakayanan ka naman, huwag ka na mag-atubiling gawin. Huwag ka na magdalawang isip na gawin. Lalo na nangungusap sa iyo ang Panginoon. Live a life of obedience, mga kapatid. And number 3, live a life of faith. Diba? Ngayon, nandito pa tayo sa mundong ito. We are living by faith and not by sight. Pero pag nasa langit na tayo, kasama na natin ang Panginoon, yung faith, mapapalitan na yan ng sight. Kasi face to face, makikita mo na ang Panginoon. Kaya nga yung 1 Corinthians 13, di ba? The lovers, sabi doon, faith, hope, but the greatest of these is love. Kasi kapag nasa langit na tayo, yung faith natin, mapapalitan na yan ng sight. Kasi makikita na natin ang Panginoon. Yung hope natin, mawawala na yan dahil kasama na natin ang Panginoon. Ngunit, yung love ay mananatili yan, mga kapatid. Hindi yan mawawala. Kasi yan yung karakter ng Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga yung pag-ibig. God's love and faithfulness. Napakahalaga, mga kapatid. Live a life of faith. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito. Nandito pa tayo, naglilingkod, napapatuloy, mga kapatid, para preparation yan. Diba? Kapag po tayo
kinuha na ng ating pong Panginoon, makikita natin siya ng harap-harapan. Tayo po ay magmamahalan na lamang, mga kapatid. So, napakahalaga na maunawaan natin ito. Lalo na yung mamuhay tayo ng merong pagpupuri sa Panginoon. Ito kasi ito yung talagang trademark ng isang disipulo ni Kristo. Oo. Nung pagiging worshipful. Diba? And then, yung pagsunod sa Panginoon. Hindi na tayo mahirap utusan. Hindi na tayo mahirap udyukan, no? Hindi na tayo mahirap pangaralan pa. Meron na tayong sariling initiative para sumunod sa Panginoon. Di ba? Meron ka ng accountability. Lalo kapag meron tayong mga ministries na hinahawakan. Di ba, mga kapatid? Mamuhay po tayo na tulad nito. Live a life of worship. Live a life of obedience. And live a life of faith. Kaya yung love ng Panginoon ang fathomable. Hindi natin kayang marok. Yung love ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon is dependable. Maasahan, 24 hours, laging handyan, laging handa. Lagi siyang nating matatawagan. Diba? Laging available. And as a question to consider, sabi po dito, how does the character of God change your life? Kaya nga, doon sa binasa natin sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we will still sinners, Christ died for us. May tunayan ng Panginoon yan, na kapatid. Kaya, gaya ng ating sinabi, na hindi po pwedeng hindi tayo sumunod sa Panginoon, lalo na naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi katwiran na ikaw ay hindi tinawag. Kung meron ka mang maliit na contribution, meron ka mang kakayanan, in any means, mga kapatid, na makakapag-edify ng ating pong church, makakapag-edify ng mga kapatiran, gawin po natin para sa pagsunod natin sa ating pong Panginoon. Hindi natin alam ang buhay natin, no? Diba? Maximize happiness, maximize love, maximize yung pagsunod natin, maximize worship, maximize obedience. Diba? Yun po dapat ang ginagawa natin. For the glory of God. For the glory of God. Not for the glory of the person. For the glory of God. Kaya nga, di ba? Sa Diyos lahat ng papuri. Di ba, mga kapatid? Kasi bonus na lamang kasi yun eh. Bonus na yun. Dahil yan sa kabutihan ng ating Panginoon sa atin. Dahil yan sa pag-ibig at sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga dun sa ating text, di ba? Sa Psalm 36 verse 5, di ba? Your love, O Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the sky. Saan ka pa? Heavens, skies, saan pa? Walang paglagyan. Diba? Ng pag-ibig ng Panginoon. Pinuno niya talaga ng pag-ibig para maranasan po natin yung kabutihan ng Panginoon Diyos. So, yan. Marami pong salamat sa atin. Brother Josepino, good morning. Pastor Ani, good morning po sa ating pong 16 viewer today. Thank you for your pagsunod po natin sa Panginoon. No? Ito pong ating pong panunood o pakikinig ng ang Daily Vibrant Word. Ito na po yung obedience natin sa Diyos. Kasi hindi po madali kung magising ng maaga, di ba? Hindi po madali. Pero dahil mahal natin ang Panginoon, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, sumusunod po tayo. Di ba? Kapatid.
At patuloy din natin itong i-share sa iba naman. Siyempre, meron din tayong parte dito, mga kapatid. Kami po mga pastor, iba-iba po yung mga revelation sa amin ng Panginoon, iba-iba yung preacher natin everyday, iba-ibang revelation. Ang gagawin naman natin, i-share ito doon sa kakilala natin. Madali lang naman i-share, di ba? May mga replay ito. I-share natin yung link sa kanila para naman sila makapanood, makapakinig. At hindi lamang po tayo, mga kapatid. Tulungan niyo po kami na may kalat po ito. Ito magandang ginagawa po natin. Dahil sa umaga pa lang, ito na ang ginagawa natin, mga kapatid. No? Napakaganda po itong ganito. Set up. Bago ka man humarap, di ba? Sa mundo. Punuin mo na muna yung puso't isipan. Di ba? Ang iyong buhay, punuin mo agad ng salita ng Diyos. Revelation, nagmumula sa Panginoon. Dahil meron kang panghahawakan. Di ba? Pangako ng Diyos. Di ba? Protection ng Diyos. Provision ng Diyos sa buhay mo. Huwag natin niyang kaligtaan, mga kapatid. Available yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa kanyang kabutihan. Ayan. Brother Nilito, good morning. Ayan. Sister Jing, good morning. Ayan. Salamat po sa bawat isa sa atin. So, marami pong salamat sa araw na ito. Ang dalangin ko po sa araw ng Sabado, maging mabunga po tayo. Sa lahat ng ating magagawin, samahan tayo ng Panginoon. At sa lahat, ilayo tayo sa anumang mga panganib. Kaya sa oras po na ito, Panginoon Lord, natas po namin sa iyo, sa aking po mga kapatid na may mga karamdaman ngayon. O kaya dumadanas naman ng mga persecution, anxieties, Lord, depression, Lord. Ikaw po nakakalam ng kanilang mga puso sa oras po na ito. Lord, ang dalangin po namin ay ang kanilang mga sarili po ay hipuin po ninyo. Padaloy po, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Remember them today, Lord God. Lalo na yung mga dumadanas, Lord, ng mga karamdaman, Lord. I pray in the name of Jesus. Touch their lives. And Lord, ipadaloy mo yung dugo ng Panginoong Hesus. Ipadaloy yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po. At din kami po yung nagre-rejoice sa ating mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga birthdays sa araw na ito. Even anniversaries. Kami po yung nakikigalak sa inyo. Salamat po, Ama, sa oras po na ito. Salamat sa iyong mga salita, Lord God. Thank you, Father, for your perfect, that you are perfect. I praise you for who you are, Lord. Your love reaches to the heavens and your faithfulness to the sky. Let your character change who am I, who I am, Lord. Please teach me to live a life of worship, to live a life of obedience, and to live a life of faith. In Jesus' name. Amen and amen. Yan, salamat po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And to God be all the glory. God bless. Bye-bye.